sa hapong ito sa ika-6 na episode ng ating programang Healthful Living. At kasama po natin sa hapong ito si Doc Edward Timonera from Camarines Sur. Magandang hapon po, Doc. Good afternoon. Good afternoon din sa ating mga viewers at sa lahat ng taga-subaybay. Yan. So, ang pag-uusapan po natin sa hapong ito ay may pamagat na wrong combination of foods that surely create disease. Or sa Tagalog po, mga maling kombinasyon ng pagkain na tiyak na nakadulot ng sakit sooner or later. Ayan. So, alam kong marami sa atin na makalipas kumain ay nakararanas ng bloating o yung pakiramdam po na busog pa rin kahit ilang oras na po yung nakalipas. At meron din pong gas pain o tinatawag po nating kabag, acid reflux, or pag-akyat po ng acid sa lalamunan. Minsan po masakit ang ulo, allergy, at iba pa. Ngunit naiisip po ba natin kung paano at bakit nangyayari ang mga paghihirap na ito? Yan po ang ating alamin sa araw na ito. Kaya wag na po natin patagalin, umpisahan na po natin ang ating mga katanungan. Ang ating pong unang tanong, Doc, sa anong klaseng environment or enzyme natutunaw ang carbohydrates at ang protina? Ano nga ba ang nagiging resulta kung ang same amount of acid ay naihalo sa same amount of alkaline? Anong mangyayari o magiging epekto kapag wrong food combination, or for example, parehong heavy starch or heavy protein ang kinain ng sabay? Okay, sige. So, unahin natin yung pinakaunang tanong, sa anong environment or enzyme natutunaw yung carbohydrates pati yung protina? So, ang carbohydrates po natutunaw yan sa ating alkaline environment. Ibig sabihin dito yan sa ating bibig. Mayroon tayong salivary amylase or thialin. So, yan po yung nagbe-breakdown ng complex carbohydrates or starch into sugar o into sugar. O, ngayon, ang ating mga protina naman po, natutunaw din yan, natutunaw po yan sa acid environment. Dito yan sa tiyan. Although, yung carbohydrates hindi po natatapos yung pag-breakdown or pagtunaw dito sa bibig. Kasi si pancreas, natulong pa rin yan, at iba pa, iba pa diyan sa tiyan at saka sa intestine. Pero sa madaling salita, ang carbohydrates natutunaw sa alkaline environment. At ang protina naman natutunaw sa acidic environment or acidic na enzyme. So, yan. Yung pangalawang tanong, kung ano ba yung magiging resulta kapag yung acid, same amount ng acid at saka same amount ng alkaline na paghalo. Oo. Ang mangyayari po niyan, magkakaroon ng neutralization reaction. Sige, gagamit tayo ng board para maipakita natin. Sa natin ito. Assist na lang po. So, dito na lang natin ito i-baba lang ha. Pwede nang baba. Kaya ba? Okay. So dito, makikita natin, paano na lang, ibaba ng kaya. Halimbawa, acid plus alkaline. Ang mangyayari niyan is salt plus water. Yan yung magiging resulta. Kita ba, Sir Julian? Opo, malinaw po. Okay. So, ang same amount ng acid na napaghalo sa same amount ng alkaline will result into salt and water. So, matubig siya. Tapos may asin. So, hindi siya makakatunaw. Diba, nabanggit ko carbohydrates natutunaw sa
Carbohydrates, natutunaw yan sa alkaline. Alkaline. Tapos yung protina naman, natutunaw yan sa acid. So kapag ah, heavy starch ang kinain at saka heavy protein, so magkasabay, kinain mo, mabigat po yan sa tiyan. Ang mangyayari niyan, magbabanggaan at maglalabanan yung enzyme ng protina at enzyme ng carbohydrates. So sila mismo, hindi sila makakatunaw ng maayos dun sa protina at saka sa carbohydrates. Kaya magiging matubig lang yung result. So kapag hindi natunaw yun, ano mangyayari? Pupuntahan siya ng mga bakterya, ng mga bad microorganisms at bubulukin. Di ba, na-discuss na natin yung fermentation or pagburo at decomposition or pagkabulok. Oo. So ang byproducts niyan ay acid gases alcohol. Acid gases alcohol. So yan yung nagiging resulta kaya bakit may kabag? Bakit bloated? Oo, may bloating. Oo, parang ilang oras na nakalipas nung pagkain, pero busog pa rin. Oo, parang 6 hours na, 7 hours na. Parang ano pa rin, malaki pa rin yung tiyan, di ba? Tapos minsan may hangin, oo. May minsan utot ng utot, oo. May mga distress, stomach distress or masakit ang tiyan. So yan po ang pinaka-basic niyan. Kasi tatlo lang naman yan eh. Either acid, gases, acid, alkaline, at saka neutral. Neutral, example niyan yung water. Oo. Pero may mga water din na mga alkaline, may water din na acidic. So, yan po. Balik sa iyo, Sir Julian. Ayan. So, maraming po salamat, ano? Kaya nga po yan yung madalas na nagiging problema, yung pagsakit ng tiyan, dighay ng dighay, even sa mga bata, ano? Nakaka... Pero Sir Julian, Apa. masingit ko lang pala. Um, hindi sa unang pagkakataon, hindi agad-agad minsan, kapag malakas pa kasi yung bata o kabataan, tapos mga mabibigat na pagkain, tapos kahit sabihin natin wrong food combination ang nakain, minsan, sa una niyan, wala pang epekto. Wala pang epekto. O, sige, tulad ko dito, paano nga nung camera dito. Sa una, dito, ay wala lang ang epekto niyan. So, wala lang. Wala lang. Pagtagal-tagal, pagtagal-tagal, ang nangyayari niyan is, yun, nagkakaroon na ng stomach distress, sumasakit na yung tiyan, pag wrong combination of food nga. Minsan, naduduwal, nausea, minsan, nagkakaroon na ng headache, aches, ano pa ba? Uh, minsan, may masakit na ng likod, backache, at iba pa. Tapos, yun, isama na pala natin yung acid reflux. Dito pa pala yun. Acid reflux. Tapos, yung gas pain, o kaya yung abag na hangin. Tapos, meron din bloating at saka cramps. Yung parang busog pa rin. Ano ba sa Tagalog yung cramps? O, yan yung nangyayari sa pasimula. Then, pag nagtagal-tagal, ayun, pag paulit-ulit na wrong food combination ang ginagawa, magkakaroon ka na rin yan ng colds or sipon. O minsan, runny nose talaga, tumutulog talaga. O, so ano pa? Pwedeng magkaroon ka rin ng mouth sore. Mouth sore. Yung singaw. Pimples. O, tapos, bad breath. Bad breath. Tapos, mabahong dumi, foul stool. Ayan. Minsan may mga pag nag-CR, paglabas kahit 5 metro lang, 5 metro pa lang ay
amoy na, di ba? Yung mga ganun. Tapos, dito rin ay pwedeng mag-constipation. Maging constipated na. Tapos, bleeding piles. Yung hemorrhoids, ano yung hemorrhoids? Almoranas, Almoran. at saka colitis. Masakit na ano talaga sa bituka o sa tiyan. Tapos, pang-apat, pag paulit-ulit pa rin talaga, hindi pa rin binabago, pwede na maging fatty liver. Oo. Magkaroon na rin ng brain fog, fatigue. Oo. Pag yan, paulit-ulit talaga yun. Yung liver magiging fatty, yung brain magiging parang hindi naglo-loading, ang bagal mag-process. So dahil yan sa mga toxins, sabi nga ni Dr. Tilden, John Tilden, when food is not digested kasi nga wrong combination, they become or it becomes poisons. So, nagiging acid, gases, alcohol. Di ba yung fermentation and putrefaction na diniscuss natin? So, kaya nagkakaroon ng brain fog. Ang bahagal yung focus, nawawala. Yung memory, wala rin. Tapos, nagkakaroon ng fatigue. Tapos, nagiging acidic na yung dugo. Acidosis of the blood. Ngayon, pag naging ma-acidic na yung dugo, doon na nagiging irritable yung tao. Dito sa panglima, irritable. Irritable. Ano pa? May mga inflammation, may mga pamamaga. Inflammation. Example ng inflammation, arthritis. Arthritis. Ano pa? Mayroong mga pagtaas na ng uric acid. Pwede na rin umabot sa gout. O, uric acid build up. Build up. Then, pwede rin magkaroon ng gallstones. Tumaas yung cholesterol, elevated cholesterol. At saka allergies. So, yan yung pasunod-sunod na pwedeng mangyari. Kita ba dito? Sir Opo, Julian, kita. Ay, kita. ito yung mga pasunod-sunod na pwedeng mangyari kapag mali talaga yung kombinasyon ng mga pagkain. Mamaya, i-detalye natin yung 15 na iba't ibang wrong combination ng pagkain na nagdudulot ng iba't ibang karamdaman. Pwedeng sa una, wala lang yan. Kasi malakas pa, pagbata pa, kabataan, okay pa, energetic pa yan eh. Pero habang tumatagal, nag-iedad, dun, paulit-ulit yun, nagkakaroon ng stomach distress, nausea, headache, backache, acid reflux, at iba pa. Dito naman, sipon, pagkasugat sa bibig, pimples, bad breath, mabahong hininga, mabahong dumi, fatty liver, acidosis, fatigue, irritable, inflammation, arthritis, at iba pa. So yan yung nangyayari. So back to you, Sir Julian. Ayan. So, napakaraming pwedeng mangyari, ano? Ang daming mga sakit na pwedeng makuha kapag wrong combination of foods po talaga. Okay? So, Doc, pwede po bang ipaliwanag bakit nagkakaroon ng allergy ang isang tao? Minsan, namumula, nagkaka-rashes, nang nahihirapang huminga. Ayan. Madalas nakikita ko to itong nahihirapang huminga at nagkaka-rashes. Bakit po kaya nagkakaroon ng ganyan, Doc? Okay, so nagkakaroon po ng rashes kasi o kaya yung swelling, redness, o kaya yung cramping, at saka yung tightness, nahirapan huminga. Kasi nga, may mga toxins na paulit-ulit na napoproduce dahil nga hindi natutunaw. Diba? Nakita niyo yung kanina yung sinulat ko dito, naging watery na lang eh. Watery. Tapos may asin. Hindi natunaw yung kinain ng maayos. So, pupuntahan talaga ng mga bacteria, ng mga bad microorganisms para bulukin, para i-break down. Kaso lang, nag-i-emit sila ng mga poisonous na substances, alcohol, acid gases. So, minsan, ang utot ng isang tao sobrang baho, parang may nabubulok po. Minsan, amoy itlog. Minsan, kung ano-anong amoy. Yun na po ang nagiging resulta ng mga ginawa na pagbuburo or pagbubulok ng mga mikrobyo. Ngayon, bakit nagkakaroon ng allergies?
yun po ay paulit-ulit na kasing matagal ng maraming nabubulok, maraming mga toxins na nag-build up or nagpaulit-ulit bang na-produce, natambak o nag-pile up. Kaya ang nangyari, na-absorb po yan sa intestine, napupunta yan sa ating dugo, eh syempre nagse-circulate naman yung dugo sa iba't ibang parte ng katawan, pati sa skin, eh pag marami ng toxin sa ating dugo, minsan pag barado na rin yung liver, barado marami ng dumi sa kalat doon sa bituka, sa kidneys, mataas na rin yung uric acid, mataas na kung ano yung BUN, o kaya naman yung creatinine, or kahit sabihin natin hindi pa mataas yung creatinine. Pag kasi tumambak ng tumambak over the years yan dekada, minsan 5 years, 10 years, 15 years, paulit-ulit, tapos kumain ng alimango, o sabihin natin 30 ang edad na o 40 na, di ba? Tapos pagkain ng alimango, nangati, namula. Dahil po, barado na yung liver, barado na rin yung bituka, barado na rin yung kidneys, imbes na dalhin pa rin ng katawan mo, ng dugo mo doon sa mga binanggit ko sa liver, sa bituka o kaya sa kidneys, dyan na lang mag-i-erupt yan o puputok na lang dyan sa balat. Yeah? Dyan na lang kasi ang kumbaga mabilisang exit niya kasi barado dun eh. Tsaka malayo pa yun. So mas may emergency exit ba kumbaga sa bahay. Pag may fire exit, 'di ba? Emergency. Diyan yan sa mga pores, skin pores natin lumalabas. Kaya minsan may mga rashes o yung pangangatit, namumula. O kaya naman kung ano-ano mga allergic reaction yung nararamdaman ng tao. Back to you, Sir Julian. Ayun. So, mali po pala yung sinasabi ng iba na lahi-lahi Mm. yung allergy. Ah, ganito, meron ding mga ganun na May pwedeng factor. sa genes nila, isang factor din yun. Pero kapag halimbawa, sabihin man natin ay may lahi kayo na may allergy ng ganito, asthma, etc. Eh kapag ikaw naman masunurin ka sa health laws, hindi ka kumakain ng mga wrong food combination, ay hindi naman yun mag-a-appear na. O, kumbaga, may mitigate o kaya nababawasan yun. O, pero, hindi naman all the time na puro lang nasa lahi lang lahat ibabase natin. Okay. So, ito naman po ito. Kapag matagal na po o paulit-ulit yung wrong combination of food or incompatible ng mga nakakain, ano-ano po ba ang mga possible na mga sakit ang pwedeng makuha? Yan. So, yun, nabanggit ko na kanina, di ba, yung stages. Una, sumasakit lang yung tiyan, sakit ng ulo, may kabag, bloated, etc. Pag tagal-tagal niyan, nagkakaroon po yan ng mga matitinding sakit. Oo, kasi ang pinag-uusapan dito hindi lang taon na 1 taon, 2 taon, 5 taon, dekada talaga. Kasi nga, nabanggit ko na rin dati nung diniscuss natin yung tungkol sa acute at saka versus chronic diseases, yung mga incurable diseases, di ba? Dekada talaga ang pinag-uusapan dito. Pag umabot na sa dekada yung tambak na dumi, talaga ang kawawa diyan yung bituka. Eh, diyan sa bituka, bakit napaka-importante na dapat malinis? Kasi diyan yung boundary, diyan i-absorb papunta sa dugo yung natunaw na pagkain. That is the boundary between the digested foods going to the bloodstream. So kapag madumi yan, maraming toxins, maraming alcohol, maraming acid, smelling na odor or na mga gases, eh kakalat yan papunta sa dugo, papunta sa iba't ibang cells, papunta sa iba't ibang organs at mga tissues. Kaya later on, hindi nakakapagtaka, sometimes nagkakaroon ng IBD. Ano yung IBD? Inflammatory bowel disease. Sometimes nagkakaroon ng colic, o yung masakit na sobrang sakit na yan, oo. Hindi siya ulcer pero may mga pwedeng nasisira na kasing parte ng bituka. Oo. Colic ang tawag doon. Tapos pwede rin magkaroon ng mucoid plaque. Oh, yung mucoid plaque, sige, drawing natin ha. Yung mucoid plaque, halimbawa, ito yung bituka. Ang bituka kasi natin,
ng mga tao ay paganito. Samantalang ang bituka ng mga carnivore animals parang 5. Okay? So, ngayon, pag ganyan yung bituka natin, yung mga dumi, mga halimbawa, karne na hindi natunaw, nakadikit po yan dyan. Matagal yan din nakadikit. Oo, matagal yan din nakadikit. Ngayon, ang gagawin ng katawan, babalutan niya ng sipon dito. So, lalagyan niya yan ng sipon para itong dumi, hindi na siya hindi kumbaga maiwasan yung pag-absorb ng toxins doon sa dugo, di ba? Kaya ang tawag nito, itong kulay pula at saka kulay blue, later on, tumitigas to. Ang tawag dito is mucoid plaque. From the word mucus at saka plaque. So, tumigas na dumi na nabalutan ng sipon na tumigas na over decades. Matagal po yan, hindi yan 1 taon lang, 2 taon. So, yan yung mga napakahirap matanggal na dumi. At yan yung mga nagpapasakit. Nagkukos ng allergies, nagkukos ng mga chronic diseases, autoimmune diseases, kasi ang autoimmune disease po, nagsisimula yan sa bituka din. O, lalo na kapag may mga heavy metals, yung pagkain, halimbawa, yung chicken, meron po yung arsenic kasi pinapalaki po yan sa feeds. So, isa sa mga component ng feeds is may arsenic para mabilis lumaki. So, ang arsenic is mas toxic pa sa lead. O, yan po ay isang heavy metal. So, kapag tayo rin ay nabakunahan, may mga heavy metals din po yan. O kaya mahilig kumain ng isda. Ang isda ngayon, mataas po sa mercury. O, kasi ang mga factories, tinatapon sa ilog, ang mga dumi nila, tapos diretso yan sa dagat. O, may mga PCBs dyan, microplastics, nandyan po yan. Agricultural runoff, nakakain po yan ng mga isda. So, yung mga heavy metals na nandyan sa mga pesticides, sa mga chemicals na nasa bodies of water, na pupunta rin sa katawan nila. Okay, pag kinain ng tao, nalilipat. So, ang cause ng isa sa mga causes ng uh, autoimmune diseases is heavy metals, heavy metals. So, ganyan nangyayari. Tapos minsan, pag paulit-ulit na nakokompress na yung dumi, ayan, talagang napipilit yung toxins na mag-penetrate papunta sa bloodstream, sa dugo. O kaya ang nangyayari is sometimes nagkakaroon ng diverticulitis. So diverticulitis, nagkakaroon ng polyps, nagkakaroon ng colitis, so at saka yung mga parasite. Ano ba 'yun? So syempre pag may dumi, may mga pagkain sila nabubulok, yung mga parasite normal 'yun, yung mga bulate. Kahit saan talaga may bulate na kahit saan, di ba? Kahit pa sabihin natin nakatakip yung baunan mo, minsan pwedeng magkaroon ng bulate. Yung trinay ko yung isang gatas na bote, yung Vitamilk. Nakatakip naman siya pero may mga tira-tirang puti na gatas, di ba? After ilang days, ang daming uod. Nakasarado yun nakatakip. So, ganun din po sa bituka natin. Oo. Sometimes may irritable bowel syndrome, Crohn's disease, at saka cancer. So, yan yung mga pinakamadalang effect or consequences pag paulit-ulit na wrong food combination ang nakakain. Kaya, kailangan talaga alamin natin ito. Malaman natin na ano ba yung mga wrong food combination para maiwasan natin yung pagkakasakit. Ayan. So, talagang napakadelikado ng wrong food, no? Kaya nga po sa kasunod po mga katanungan, Doc, ano-ano po ba yung tinatawag nating wrong food combination na sa katagalan po ay magdudulot talaga ng sakit? Ano-ano po yung mga wrong food combination na yun? Sige, balik tayo sa board. Kasi lang yan. Okay, so ang una sa mga wrong food combination ay taas na lang. Fruits and vegetables. So, wag po nating paghahalo ang fruits and vegetables. Isang meal. Okay.
So, Dok, paano ko malalaman kung fruit o kaya vegetable? Ano ba yung kaibahan, di ba? Kasi may mga prutas na ginagawang gulay. Di ba? Ampalaya, prutas po yan. O squash, o kaya kalabasa. So, ganito yun na. Sa science, kapag may buto, may binhi, o may buto, di ba? Ibig sabihin yan, prutas yan. Di ba? Ampalaya. Halimbawa, eggplant or talong. Prutas po yan. Scientifically, we define it as fruit. Okay? So, kapag gulay naman, yun po ay part of the uh, parang dahon o kaya stem o kaya roots. Halimbawa, kangkong. Yun. Gulay po yun. Yung stem, yung stem ng gulay din po yun. O, halimbawa, yung root crop na carrots, yan po ay gulay din. So, pag sinabing vegetables, wala po yung seed. Walang buto. O, either part siya ng stem, dahon, o kaya naman ay root crop. O. Pero yung kamote, hindi naman po yan, root crop talaga siya. Hindi siya yung part sa vegetable. Okay? So ngayon, fruits and vegetables should never be combined in a meal. Yun po ang rule ng katawan natin. Ang gulay at prutas, halimbawa yung dahon, kangkong at saka banana, kumain ka ng saging tapos kumain ka ng kangkong, ang iba sa inyo pwede makaranas ng pananakit ng tiyan. Lalo na kapag healthy ang isang individual. Sasakit talaga yun. Pero may mga iba naman na healthy ang isang individual pero hindi sumakit. Ibig sabihin malakas pa yung kanyang panunaw. So hindi pa kumbaga nagre-react. Pero habang nag-iedad tayo, humihina yung ating vitality, pwedeng maramdaman natin yan. Kasi magkakaroon ng fermentation. Bakit? Kasi yung prutas, ang prutas po ay mayaman sa acid. Yung mga vitamin C, citric acid, di ba? Vitamins po yan or acidic yan. Yung gulay naman mayaman yan sa alkaline. Yung mga calcium, potassium, magnesium, alkaline po yan. O, sodium. So yan yung mga alkaline minerals dun sa gulay. So hindi po compatible ang acid at saka alkaline magkasama. Nabanggit ko kanina dito, acid, same amount ng acid plus same amount of alkaline, nagpo-produce lang yun ng tubig at saka asin. So, hindi siya compatible. Wrong combination. Kaya, gulay at saka prutas, huwag natin ipagsasama sa isang kainan. Okay. Pangalawa, milk and sugar. Okay. Bakit? Bakit ang gatas hindi dapat nilalagyan ng asukal? Okay. Lalo na kung maraming gatas, maraming asukal. Oo. Pero yung mga konti-konti lang na konting gatas, tapos konting sugar, hindi masyado yan. Hindi masyado nararamdaman, lalo na kung malakas ka pa. Oh. Ganito yun. Alam natin ang sugar is carbohydrates. Natutunaw ang carbohydrates sa alkaline, di ba? Ang protein, ang gatas, protina. Natutunaw sa acid. So, hindi talaga magkaiba yung magkalaban yung kanilang panunaw, yung enzyme nila, di ba? So, actually, ang gatas, milk, pag ginaluan ng sugar, ang sugar nababalot doon sa gatas. Nababalot. So, ang nangyayari, matagal matunaw ang gatas at ang sugar naman ay mabilis matunaw. So, dahil nabalutan siya ng gatas, mas tumatagal yung pagtunaw ng sugar at saka nung gatas. So, ang nangyayari, kasi magkaiba nga yung kanilang panunaw, mas lalong mabilis na mag-ferment yung asukal doon sa gatas. Kasi parang kumbaga sa isang estudyante, mabilis siya sumagot, hinahadlangan ng mga, let's say may isang kaklase siya na, huwag mo munang ipasa yan, parang ganon. Hindi maganda yun. So, kailangan, wag na lang natin lagyan ng sugar. O, kung maglalagay man tayo, as in konting-konti lang talaga. Pero yung mga example ng mga pagkain na ice cream, yung mga cakes, pastries na sobrang dami ng gatas, sobrang dami ng white sugar, ayan talaga yun. Mangangasim ka, magfe-ferment po yun. O, tapos malamig pa, talagang magfe-ferment po yun. At saka magkukos ng pagkabulok. Kaya kinabukasan, pag sa gabi mo pati kinain yung
ice cream, tingnan mo yung dila mo, ang daming puti, ang daming yellowish coating. Kasi nga, nahirapan yung panunaw mo. Okay? So yan. Yan yung pangalawa. Ang pangatlo naman is milk and banana. Milk and banana. Okay. Bakit ang gatas at ang saging hindi compatible? Oo. Sa Ayurvedic medicine, hindi sila compatible. Oo. Hindi sila, kumbaga, na-explain ng maayos. Pero by experience, naranasan ko rin po ito. Trinay ko na kumain ng banana, mga dalawa, tatlo, tapos inom ng gatas agad. Medyo mabigat nga. Kasi nga, may sugar din siya ang banana, di ba? So, hindi compatible sila. Hindi sila compatible. Kaya pag naramdaman nyo na parang mabigat, kunti lang naman yung kinain nyo tapos mabigat, ibig sabihin, incompatible sila. Wrong food combination yun. Okay? So, dako tayo sa pang-apat. Milk and tea. So, it was milk tea. Di ba? Milk and tea. Ngayon, ang gatas mayaman sa protina. Ang milk tea mayaman sa antioxidants. So, ang problema niyan, sa kanilang combination na yan, hindi na-absorb din ng katawan yung calcium. O, naahadlangan. Pati yung mga antioxidants, hindi na ma-absorb ng katawan. So, hindi talaga sila compatible. O, lalo na may caffeine po yung tea. May caffeine. So, yan po ay mas lalong hindi po ma-absorb ng katawan yung mga importanteng minerals at saka yung sustansya na nandyan. So, wag na lang natin ipagsama yung milk at saka yung tea. Okay? Ayan. Next naman, panglima is milk and sour fruits. Milk and sour fruits. So, halimbawa ng sour fruit, mga dalandan, kalamansi, ano pa, yung mga strawberry, or yung mga sobrang maasim talaga. Oh, iwasan natin yun na ihalo sa gatas kasi mapapansin mo, magkikernel yung gatas. Magkikernel, oo. So, magbubuo-buo yun. Magbubuo-buo. So, hindi siya maganda kasi fermentation ang effect nun. Okay? Fermentation. Next is milk and wait, tapos na pala tayo dun sa milk. Rich desserts and vegetables. Rich dessert and vegetables. Okay. Pag sinabing rich desserts, ito yung mga sobrang tamis at saka complicated ang proseso na pinagdaanan. Halimbawa, yung cake, yung pastries, yung mga yung may mga toppings pa na mga matatamis. So, tapos o kaya ice cream, o kaya kung ano, leche flan, mga ganun. So kapag, syempre, maraming proseso yun. May sugar na yun, may gatas pa, may egg pa, di ba? Ang daming pating gatas nun at saka asukal na puti. Pag kinainan mo pa nung gulay, si gatas at asukal pa lang, wrong combination na, dinagdagan mo pa ng gulay na high in alkaline, talagang gatas pa yun, tas gulay, magkalaban. So hindi, mabigat talaga yan sa tiyan. Hindi siya maganda. Wrong combination talaga siya. Okay. Next naman is heavy starch and heavy protein. Heavy starch as heavy protein. Okay. So, again, sinabi ko kanina, ang protina natutunan sa acid, ang starch or carbohydrates natutunan sa alkaline. So, magkaiba ang enzyme na kailangan nila, yung starch sa alkaline, yung protina sa acid. So, kapag parehong mabigat, halimbawa, kasaba cake, heavy starch yun. Tapos nag-inom ka ng soy milk, heavy protein. Mabigat na mabigat yun sa tiyan mo. Oo. Halimbawa, peanut butter, heavy protein yun. Tapos kumain ka ng ano ba yung mga heavy starch? Patatas. Ay, French fries. Ang bigat nun sa tiyan. Magkalaban po kasi ang kanilang enzyme.
So, heavy starch, heavy protein, hindi compatible. Okay? Next naman is heavy protein to another heavy protein. Heavy protein to another heavy protein. Okay. Mapapansin nyo, dun sa mga nag-gym, yung mga bodybuilder talagang malaki, pinag-halo-halo nila yung mga heavy protein to another heavy protein. At ang effect sa kanila ay wala lang. Bakit? Kasi talagang nag-exert sila ng effort, ng strenuous talaga, strenuous na energy. O matinding energy ang in-exert nila. So walang problema yun sa mga ano. Halimbawa, yung gatas, nilalagyan pa nila ng ah, nuts o kaya ng garbanzos, tapos i-shake nila. No? Kaya peanut butter, lalagyan pa nila. O kaya lalagyan pa ng spirulina. O kaya kung ano pa, yung mga ilalagay nila para lang talaga, o kaya yogurt, nilalagyan pa nila. Para talaga sobrang high in protein. Eh, kapag nag-build naman talaga, walang problema yun. O. Pero ikaw na nakakaramdam, kung ikaw mismo nakakaramdam, heavy protein, halimbawa, peanut butter, tapos naginom ka pa ng gatas, tapos kumain ka pa ng tokwa, tapos nakaupo ka lang, o kaya hindi ka naman nag-exercise, sobrang bigat niyan sa tiyan. So, iwasan natin yan. Kasi ang kaya na lang sa ating panahon ang kaya lang ng ating tiyan tunawin isang klaseng heavy protein. Pag hinaluan natin ng another protein na mabigat din, mahirap matunaw yun. Kaya sometimes it takes 6 hours or more. Bloated ka. O, bloated ka kasi nga hindi pa rin natutunaw kasi wrong nga ang combination na yan. Okay? Next naman is protein and vinegar. Protein plus vinegar. So, nabanggit natin kanina na ang mga protina natutunaw talaga sa acidic na environment. Pero, yung acidic na environment na yon or enzyme is pepsin galing sa ating tiyan. Oh. So, yung pepsin is gumagana lang yan kapag may hydrochloric acid. So, halimbawa, pag nakapasok sa bibig mo, kinain mo protina, mani, halimbawa, mani. Pagbaba niyan, papasok sa tiyan. Pagpasok sa tiyan, masisense niya, ay, protein to. Magsisikret ang tiyan ng hydrochloric acid. Pag nagsikret ng hydrochloric acid, itatap niya naman, ba, nabalutan niya ng hydrochloric acid. Magsisikret ng panibago. Dahil may hydrochloric acid na yung nabalot, next nun is pepsin. Yun yung sunod na pantulang din sa protina. Ngayon, kapag may kinain kang may vinegar, ang mangyayari doon, malalabanan ni vinegar yung hydrochloric acid, yung acid ng tiyan. Kumbaga mababaliwala yung trabaho ng hydrochloric acid ng tiyan. That's a strong acid. Very strong ang hydrochloric acid ng tiyan. Kaya niyang i-break. Kaya niyang tunawin actually yung part ng tiyan mo. Kaya nagkaka-ulcer. Kasi pag wala kang linagay ng pagkain, tinutunan niya yung sarili. Napaka-strong na acid. However, pag tayo ay nag-inom ng Coke, nag-inom tayo ng soft drinks, nag-inom tayo o ng may pickles o kaya yung mga binuro na na tawag dito, pipino, kaya atsara, yung may mga vinegar, anything na may vinegar sa usawan, minsan inihigop pa yan nasisira po yung secretion ng hydrochloric acid, natural secretion ng hydrochloric ng tiyan. So, hindi siya makafunction para i-break down yung protina ng maayos. So, hindi po maganda na ang any protein haluan natin ng vinegar. Siguro kung konti, okay lang. Pero again, vinegar itself is a blood thief. So, mas maganda pa po gamitin natin kalamansi. Kung magnanakaw ng dugo ang vinegar, magiging anemic po kayo niyan. Kaya nga namumuti yung labi ng mga naghihigop ng suka, di ba? Namumuti, napansin niyo ba yon? Ganun po ang nangyayari. Oo. Next naman is heavy protein and fatty foods. Heavy protein, And fatty foods. fatty foods. Okay, ano ba yung mga halimbawa ng heavy protein? Halimbawa, tokwa, o kaya peanut butter,
Tapos fatty foods. Kumain ka ng tinapay na may palaman na peanut butter tapos ginataang langka ang ulam. Oh, syempre may kanin pa. Ang mangyayari noon, mahirap yun parehong matunaw. Oh, lalo na kung gabi, ang hirap talaga nun matunaw. So, yung mga deep fry, yung mga prinito na talagang lubog sa mantika, tapos sabi natin yung mga veggie meat, yung cutlets, o yung mga tofu na deep fry, tapos kainan mo pa siya ng protina, peanut butter, soy milk, ininuman mo pa, ano pa, kung ano pang mga mahirap na or mabigat na protina, kumain ka pa ng munggo, kumain ka pa ng mga ah, nuts, cashew nuts, mga ganon, ang hirap na matunaw. O may spirulina pa, ayan, mga talagang heavy ang protein yan. So ang hirap po niyan matunaw pag pinagsasabay. Okay? Next naman is heavy protein at the end of the meal. Heavy protein at the end of the meal. So wag po natin gagawing dessert or yung sa panghimagas, yung pangdulo ba? Pangdulo na kakainin natin yung maraming nuts o kaya tokwa, maraming kinakamay lang, parang pinapapak. Hindi siya maganda o kaya sobrang daming o kaya kahit konti lang peanut butter yung panghuli mo, mabigat yun, maramdaman yun, mabigat sa tiyan. Kasi nga, kumbaga, yung mga starch, yung mga carbohydrates, yung mga gulay na balutan na yun ng hydrochloric acid. Kumbaga, paubos na yung hydrochloric acid para sa protina. Tapos sa dulo mo pa hinain yung protina or may protina, may ulam ka dito, tapos nag-dessert ka pa ng peanut butter sa dulo. Mabigat po yun. Mararamdaman niyo po yun, mabigat yun. Okay? Next, pang 12. Carbohydrates and acid foods. Carbohydrates and acid. Carbohydrates and acid foods. Halimbawa ng carbohydrates, halimbawa oatmeal, tapos naglimonada ka. O naglimonada ka una, tapos nag-oatmeal ka agad. Magkalaban yun. O kaya naman, ano ba yung mga iba pang mga maasim? O, yung iba, ano yung iba? Kamyas, o kaya sampalok. Tapos kumain ka ng kanin, o kaya ng kamote. Naku, hindi talaga sila compatible. O, pwedeng sumakit tiyan mo, pwedeng parang iba, magkaroon ng stomach distress. Okay? So, iwasan natin yan. Then, number 13 is fruit after a meal. Fruit after a meal. So, madalas, ang panghimagas sa mga Pinoy, saging. Oo, Saging, mangga. prutas, di ba? Madalas ginagawa yun, pero hindi po yun healthy. Bakit? Kasi ang mga simple na pagkain or madaling matunaw, dapat nauuna, lalo na yung mga raw. Ang prutas is raw, hindi naman niluto yan. Dapat nauuna yan kasi mabilis lang sila matunaw. Tapos mabilis lang sila mag-transit papunta sa intestine. Ngayon, pag hinuli mo siya, wala nang mga ibang enzyme doon na natira, mabubulok siya. Mabubulok. Kaya minsan mabaho yung hininga, minsan iba yung pakiramdam. Kasi nga may mga acid, alcohol, minsan mapait ang pakilasa. O kaya maasid, maasim. Kasi nga hinuli yung prutas, dapat nauuna yun. At saka huwag ihalo sa gulay. Okay? Pag may kinain kang prutas sa umaga, sa tanghali ka na maggulay. Yun po ang mas magandang rule. Okay? Para maiwasan natin yung wrong food combination at saka yung pangangasim, fermentation. Next is melon to another food. Melon. To another food. Bakit ang melon hindi dapat sinasabayan ng ibang pagkain? Kumbaga silosa siya, dapat solo lang siya. Ang watermelon, melon, at ang mga family ng ganyang prutas, kinakain ko siya ng solo lang. Bakit? Kasi
99 point something, parang 99% niyan, water lang talaga yan. Matubig yan eh. Ngayon, pag hinaluan ng ibang pagkain, ba, kumain ka kagad ng kanin, kumain ka ng kung anong pagkain, tinapay, matutubigan yung ibang ba, matubig, 99% tubig, di ba? Matutubigan yon yung mga ibang pagkain at hindi yun matutunaw. Kaya bubulukin uli ng mga bakterya, i-ferment nila yun. So, hindi maganda talaga. Kung gusto nyo, pwede naman kayo kumain ng melon, watermelon, magpalipas, ba, kumain kayo nan. Then magbigay kayo ng gap na 20 to 30 minutes. 20 hanggang 30 minutos bago kayo kakain ng sunod. Basta wag gulay. Okay? Pwede naman yung mga oats, o kaya kanin, o kaya root crops, nuts, okay lang. Basta wag gulay. Pero may pagitan na 20 hanggang 30 minutos. Okay? So, yun ang rule natin dyan. At ang panghuli is acid or sub-acid fruits to acidic or to sweet fruits. Okay. Acid or sub-acid fruits to sweet fruits. Okay. So, may mga prutas, ang mga prutas ay healthy naman pala. Dok, bakit may mga incompatible sa prutas? Kasi may mga prutas na maasim, may mga prutas na matamis, di ba? Halimbawa, yung dates, matamis yan, yung orange. May orange na matamis, merong maasim. Yung sampalok, maasim talaga yan. Yung dalandan, minsan may matamis, may maasim. Kapag alam mo ng maasim yung isang prutas, huwag ka nang kakain ng acid or sub-acid na prutas. Halimbawa, example ng acid na prutas, alam niyo yung santol, yun. Acid yun. Maasim yun, di ba? Ngayon, pag kumain ka ng banana, matamis yun. Tapos santol, naku, magkalaban. Pwedeng sumakit ang tiyan mo. Halimbawa, kumain ka ng apple, matamis yun. Tapos kumain ka ng dalandan na maasim, naku, maiba yung pakiramdam mo. So, yan ang ating mga wrong food combination na dapat bantayan. Aralin natin yan, i-familiarize para maiwasan yung pananakit ng tiyan, kabag, acid, cramps, headaches, at iba't iba pang mga karamdaman. Sige, back to you, Sir Julian. Ayan. So, parang nakita ko na yung marami kong sablay. Ayan, no? So, yun po mga kaibigan, ang atin pong inisa-isa po ni Doc Edward ang atin pong lahat ng mga possible na maging wrong combination at maaring ang mga yan ay ginagawa natin. Ano po? Ayan. So, ang dati ko pong pagkakaalam, Doc, may mga neutral, may mga neutral po na prutas na pwedeng i-combine sa gulay. Ano-ano po kaya yun? Okay, magandang tanong. So, ang mga neutral na prutas ay halimbawa yung avocado. Yun, pwede po yun natin isama sa gulay. Walang problema po yun. Oo. Tapos, yung mga citruses, pag inuna natin yan, tapos nagpagitan tayo ng mga 30 minutes. Halimbawa, kumain tayo ng dalandan, o kaya ng orange, o kaya pinya, ayun. Tapos nagpagitan tayo ng 30 minutes. Ang bilis lang naman kasi yan diretso na agad yan sa bituka after 30 minutes nandun sa bituka. So hindi siya magkakaroon ng mixture dun sa tiyan. Kaya nagkakaroon ng incompatibility or hindi maganda yung pagsasamahan kasi kapag nagsama sila sa tiyan na yung isa ay para sa acid, yung isa ay para sa alkaline, tapos nagbubungguan sila or nagtunaw sila ng sabay, yun ang hindi magandang effect. Pero kapag yung isa na una naman, tapos yung isa ay nandun na sa tiyan, yung isa nandun na sa bituka, medyo okay lang yan. Kagaya ng avocado, yung pinya, at saka yung mga citrus fruits, mabilis. Basta magbigay lang din ng pagitan. Pero yung avocado, neutral talaga siya. So kahit pinagsabay mo siya sa madahon, malunggay, pechay, walang problema siya. Yun. So marami pong salamat.
At Doc, pwede po bang i-summarize sa amin yung diniscuss nyo ngayon? Kita ba dito lahat sa side na to? Apa, kita. Sige, so ito yung ating discuss ngayon, wrong food combination that create or that surely create diseases. Okay? So iba't ibang kombinasyon ng pagkain na nagpapasakit sa atin. Okay? Siguradong magkukos or magdudulot ng iba't ibang karamdaman sooner or later. So sa una, kapag malakas ka pa pala, by the way, bago ko i-discuss yung 15, minsan ang nararamdaman, wala lang. Kasi malakas pa, healthy pa. Pero habang tumatagal na may mga wrong food combination, halimbawa gulay at prutas, pinagsasama, isang kainan, nagkakaroon ng stomach distress, sumasakit ang tiyan, naduduwal, nasakit yung ulo, nasakit yung likod, may acid reflux, sumakit yung acid sa lalamunan, mayroong kabag or hangin, may utot ng utot, mayroon namang minsan pakiramdam na busog or bloated, at saka cramps. Pangatlo, pwede rin pag hindi pa rin na bago yun at hindi alam ng isang individual yung ganitong mga wrong food combination, later on, magtataka sila, bakit, uy, may sipon ako, may ubo. O minsan, tumutulo talaga yung sipon. Dahil nga sa mga maling pagkain, di ba, yung pagkain din sa late na sa gabi, yung mga protina, tapos wrong food combination pa. O, di ba? So, ano nangyari? Nagkakasipon, nagkakasugat yung bibig, nagkaka-pimples, bad breath, ano pa, mabaho yung dumi. Tapos, pag mabaho na yung dumi, ibig sabihin, ang tagal. Tumagal yung ano doon, at saka marami mga undigested foods. So, mabaho yan paglabas. O, constipation, minsan hindi na makadumi din. Bleeding piles o yung hemorrhoids, almoranas, tapos colitis. So, then, pag mga ilang dekada na talaga, minsan 30 years, 40 years, doon makikita noon ng isang individual na paulit-ulit na ginagawa yung mga wrong combination of food at saka five-fold eating habits, pag tagal-tagal niyan, nagkakaroon na talaga ng fatty liver. Nagkakaroon ng brain fog or parang yung focus ba, yung memory, mahina na. Oo. Mabagal naglo-loading. Nagkakaroon ng fatigue, acidosis of the blood. Naging acidic na yung dugo. Oo. Tapos matamlay, walang energy. At sa panghuli, naging irritable, kaya mapansin nyo minsan sa palengke or sa tindahan, may mga, o kaya sa ano, minsan, di ba? Sorry sa ano, pero di ba naranasan natin sometimes may mga naging teacher tayo na mainitin ang ulo. Minsan ganun din yun. Oo. So, minsan sa palengke din, may mga tindero na sobrang init ng ulo. Sinasabi na, oy, high blood. Totoo yun, high blood, literal, at saka high blood talaga na mainit ang ulo. Bakit? Kasi nga ito yun. Nagkakaroon na ng irritability. Kasi yung mga pangit na mga substances na na-produce out of undigested na pagkain, yun po ang nasa sistema. Umaakyat sa ulo, iba't ibang parte ng katawan. So nagkakaroon din ng pamamaga or inflammation, kagaya ng arthritis, at iba pa. Nagkakaroon ng uric acid build-ups, gallstones, elevated cholesterol, allergies, at possible maging cancer din later on. So autoimmune diseases, yung mga IBD, Crohn's disease, o kaya yung mga colitis. So pwede rin magkaroon ng leaky gut, nasisira, nabubutas yung ating bituka. So, ngayon, ano-ano yung mga wrong food combination na yun? Ito yun. Number 1, fruits and vegetables. So, wag natin ipagsama yun sa isang kainan. Number 2, milk and sugar. Number 3, milk and banana. Number 4, milk and tea. 5, milk and sour fruits. Number 6, rich desserts and vegetables. And number 7, heavy starch and heavy protein. Number 8, heavy protein to another heavy protein. Number 9, protein plus vinegar. Number 10, heavy protein and fatty foods. O kaya mga prinito. Number 11, o kaya mga cholesterol. Number 11, heavy proteins, protein at the end of the meal. So wag nating gagawing dessert yung mabigat na protina. Number 12, carbohydrates and acid foods. Number 13, fruit after a meal. Wag tayong manghimagas ng prutas. Sa unahan po natin kainin yun. O sa pinakauna. Number 14, melon to another food or watermelon. And number 15, the last but not the least, acid or sub-acid fruits to sweet fruits. So ito yung dapat nating i-familiarize o talagang
Isaulo natin kung kaya nating maisaulo, kung gusto natin na maiwasan yung pagkakasakit. Kasi mahirap na yung magkasakit, lalo na sa panahon ng crisis. Diba? So, back to you, Sir Julian. Ayan, so maraming po salamat, Doc Edward, sa inyo pong napakagandang pagtalakay at napakamasinsin. At marami po kaming natutunan. Ano? So sa mga viewers po natin, wag po kayong mag-atubili na mag-comment sa ating pong comment section kapag po may mga tanong kayo. Pwede niyo po yung i-share sa ating comment section. Meron po ba tayong tanong, Doc, sa comment section? Sige, maganda. May mga titingnan natin dito. Di ba po lahat Sige po. ay na animals like yung isda ay di na maaaring tawagin na malinis kasi nabubulok na sa tiyan. Paano nakasiguro na malinis pa yun? Ipatay na nga. Ayun, hindi naman question pala yun. Ito si Pablo, si Sir Pablo. Ang honey pudok at gatas pwede kaya yan madalas ko nilalagay sa oatmeal pag kumakain ako. Pwede naman po yun, pwede yun. Honey, walang problema yan. Basta yung honey mo ay totoong honey yun. Baka kasi may mga honey na fake sugar Opo. naman yun. Tapos, wag din damihan, wag masyadong marami. Okay? In moderation lang. Ang sabi pa dito ni Sir Vivencio, Doc, sabi mo hindi pwede pagsamahin ng gulay at prutas. Bakit yung First Vita Plus nagsama sila? Ayun, magandang tanong din yun. Ang gulay na solid at saka prutas na solid, hindi talaga pwedeng pagsamahin. Hindi maganda yun. Pero kapag juice form na, naka-juice form, halimbawa, carrots, pipino. Pipino is bunga siya eh, di ba? May seeds. O kaya ano pang mga bunga? Apple. Nilagyan natin ng apple, tapos kinatas natin, or blender natin, tapos kinatas. Pag kinatas na yun at ininom mo, wala pong magiging diferensya or problema sa tiyan. Kasi liquid form na siya. Liquid na. Kaya lang naman, nagkakaroon ng incompatibility kasi solid yung mga solid na yun, tutunawin pa. So, nangangailangan ng enzyme, acid o kaya alkaline na enzyme. Kapag solid pa, maglalabanan yun. Maglalabanan yung gulay at saka prutas na solid. Yung kanilang enzyme. So, hindi sila magiging compatible. Kagaya ng pinakita ko dito, naging acid plus alkaline, naging salt at saka water. Or neutral solution lang yung naging effect. Pero ulitin ko, kapag ang juice na iniinom mo ay pinaghalong gulay at prutas pero juice na, wala pong problema yun, walang kaso yun. Okay lang yun, walang problema. Sige. Thank you so much, Sir Vivencio, sa tanong at saka pag-clarify niyan. Ano po, Doc, ang best way, sabi ni Sir Pablo, para i-declog ang food na matagal nang na-stock sa ating bituka? Thanks. Root crop madalas ko kainin breakfast and dinner. Lunch lang ako nagra-rice. Madalas din ako kumain ng fruits. Every after 30 minutes or more, ang time interval ko pag kumakain ako ng iba't iba. Kahit sa pag-inom ng tubig, di ko yun pinagsasabay. Yun, maganda. Okay, yung unang tanong ni Sir Pablo is, paano daw yung best way na i-declog yung mga tumigas ng dumi dun sa bituka? May special kaming cleansing and detoxification na ginagawa dyan. One day cleansing, combination cleansing ng colon, liver, gallbladder at saka kidney. So may liver flushing na kasama, may declogging ng gallbladder or gallstone declogging at saka kidney flushing. So ginagawa po namin yan sa mga clients namin. Pero syempre may bayad po yan. So yan po ay hindi namin kumbaga signature namin yan na formula na hindi namin syempre isasabi sa aming mga taga-subaybay sa ngayon. Oo. Pero yung mga pwede niyong magawa, kagaya niyan sabi ni Sir Pablo, makakatulong po yung pagkain ng papaya, ng mga root crops, yung kamote, yung mga balinghoy, ano yun? Kamoteng kahoy, o kaya yung root crop na gabi, pwede po yun. Makakatulong po yung mga root crops na yan, yung rolled oats,
brown rice or black rice, whole unpolished rice, quinoa, mga ganon, quinoa, at saka yung adlay, pwede po yan, mga whole grains, tapos mga beans. Pero yung sobrang matagal na at matitigas na talaga, special pong tsaa ang ginagamit namin dyan at saka nag-juice therapy. So, may procedure po dyan para matanggal talaga yung matagal ng mga nakadikit na dumi. So, ganun lang siguro, Sir Julian, yun lang muna kasi yun na yung mga nabasa natin dito na nagtanong at wala naman ng iba. So, balik sa iyo, Sir Julian. Ayan, so marami pong salamat sa lahat po ng mga kaibigan natin na nagtanong at pinaalam po sa atin ang kanilang mga concerns. And by the way, sa susunod po na Martes ay ang ating pong tatalakayin ay may pamagat na hypertension. Ayan, no? So sana po ay samahan niyo pong muli kami. At ang ating pong programa ay every Tuesday and Thursday po, 4 to 6 p.m. Ano? At umaasa po kami na kayo po ay aming makasamang muli. At Doc, baka po mayroon kayong gustong sabihin pa bago po tayo magtapos. Okay, sige. Bago tayo magtapos ang last message ko or last words ay ganito. Ang sabi po sa Proverbs 3:1 and 2 at saka Proverbs chapter 4 verse 22, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So, pinapaalala po sa atin ng Panginoon sa mga tekstong ito na yung batas ng Panginoon, either yan ay health laws o kaya moral law or 10 utos, ay ingatan talaga natin. Ingatan. Bakit? Ang effect po nito or ang bunga nito, kapag sinunod at iningatan natin, tayo po ay magkakaroon ng mahabang buhay, magkakaroon po ng kapayapaan. So, kapag healthy ka, mapayapa po yun. Masaya ka pa, actually. Di ba? So, yan po ang benefits kapag inaalam natin, inaaral natin yung mga health laws, kagaya niyan, wrong food combination, at para magkaroon din po tayo ng healthy pangangatawan kasi itong katawan natin ay templo ng banal na espiritu. So, ibigay po natin ito sa ating Panginoon, i-offer natin. So, kung gusto natin na mapasaya ang Panginoon at tayo rin ay mabless, ayun, pag-aralan natin itong mga health laws, itong mga batas na ginawa ng Panginoon sa ating ikabubuti rin po. At hindi lang long life, kundi peace ang idadagdag nito sa atin. Maraming pong salamat, Doc Edward, sa inyo pong panahon at sa napakagandang talakayan sa hapong ito. So maraming pong salamat sa lahat po ng nakinig sa amin at sa sunod po ay magkitang-kita po muli tayo. Paalam po sa inyo lahat.